Tinatanong ng mga follower natin, ano to ba yung ginagamit natin pang formica? I-update tayo dito sa sitwasyon ko. So dahil birthday ni Berhel, gagawin natin by March kung unit 1 natin. Ceiling installation, ganun na rin sa painting works. Tinatanong ng mga follower natin, ano to ba yung ginagamit natin pang formica o laminate din sa ating mga doors. Depende yan kung ano yung ilalaminating mo. So, napakaganda na uri ng rugby mga kung na ginagamit natin ay Bostik. Diskarte lang yan. Siyempre yung lalagyan natin o kaya ilalaminate natin, yun yung mauuna natin lalagyan na rugby. So dapat yan, buo po yan. And then after natin yung mapahilan, medyo papatuyuin lang natin ng mga kaunti lang. Hindi yung puting-puti kasi mawawala na rin yung bisa nung dikit kapag gano'n. So, susunod dyan ay yung ating formica naman kapag katapos natin siyang mapahiran. So, gagawin lang natin dito. Ayan, patahit-pahiran lang natin. So ngayon nga mga kamasa, pag-uusapan natin ang paggagawa dito sa cabinet natin. So meron kaming paraan dito na masisiguro ko na mas magiging interesado kayo. So dito sa may cabinet works natin dito mga kamasa, yan, nakita nyo kanina, sabi ko pinipinturahan natin. Ngayon, pagdating naman sa mga doors natin, para yung maintenance natin, pagdating dun sa pagpupunas, pag-aayos natin dito, ay mas mapapadali. Dito, kung napapansin ninyo, ayan, open muna natin para makita ninyo. Ayan. So ito, pinturado po ito. Acrylic paint. Pagka acrylic paint na tinatawag namin, ito po ay silyado ng pintura. Ang gamit namin ay acrylic. So alam yan ng karamihan kung gaano kaganda ang acrylic paint mga kamasta. Kahit na ito ay mabasa, hindi siya basta-basta papasukan ng tubig. Maliban kung may mga siwang-siwang po yan. So dapat yan, walang mga siwang. Kasi oras na may mga siwang yan, magiging useless yung pintura na ginagamit natin. So kaya nga dito, sa may mga doors naman natin, kung napapansin ninyo magkaiba yung kulay. Pero parehas lang po na puti yan. Pagdating dito sa may mga doors natin, back door, at saka dito sa may pinaka front door niya, ay laminated na po ito. Gaya po ng ginagawa natin kanina, na kung saan, pinapakita natin kung paano siya nilalaminate. So yung sinasabi ko kanina, na low maintenance, pagdating sa panlabas na anyo niya mga kamasta, ay madali na lang po siyang punasan. Ganon din naman ang acrylic paint. Parehas din naman ang konsepto. Pero dito lang, mas pinadali lang natin. Para yung paggagawa natin ay mabawasan yung oras na kung saan hindi na ho tayo nagiging hassle. Alam nyo ba na napakahirap pinturahan ng mga doors natin? Lalo-lalo na sa mga gumagawa nito. So maraming mga nakaka-relate pagdating sa pagpipintura ng mga doors ng ating mga cabinet. Actually, yung mga natapos natin mga proyekto ay pinturado po yan. Pero depende po yan sa kung saan natin siya gagamitin. Kung sa residential, napakaganda na pintura po yung gagamitin natin. Ganon din naman sa mga commercial buildings. Ngayon, dito sa commercial building na to, na kung saan, ito kasi paupahan. So ngayon, ang ginawa ko dito para hindi maging problema sa kliyente natin. Alam nyo naman po, pag paupahan, hindi natin masisigurado na lahat po ng mga umuupa ay maayos o kaya naman masinop o kaya malinis. So yun yung mga sinolusyonan natin dito. Kaya po nga prinogram to para hindi natin maging problema in the long run. So yun yung isa sa mga bagay na bakit ko dinesisyonan na dapat laminated yung doors natin.
Okay, so dito gumamit na rin ako ng chamfered na puller. So pag chamfered puller kasi yan, seamless ang tawag namin dyan. Pagka seamless na tinatawag natin, wala kang makikita na mga puller, wala kang makikita dyan na stainless, gold ang kulay, o kaya naman yung continuous na handle. So yun yung mga inalista natin dito sa part na to. So syempre yung sa may client naman natin, sabi nga niya mas maganda yung gagawin natin dun sa kitchen niya. So yun yung aabangan nito sa unit 1 natin. So dito sa may part na to mga kamasta, yung pag-laminate natin na yan, meron tayong mga ginagamit na mga formica na magandang uri, magkakaibang klase. May mga kanya-kanyang mga kulay ho yan, may mga wood grain. So depende na lang ho sa taste at saka gusto ninyo. So kung napapansin nyo to, ayan, pinapatuyo lang ho natin to mga to, and then kakatingin na ho natin. So may pang-cut tayo dyan para maging maganda yung outcome nya. Ayan, so para pinong-pino mga kamasta, no? So bali dito sa may base cabinet natin, syempre hindi mawawala yung pag-share natin kung ano yung sukat, kung ano yung ginagawa natin, ano nga ba yung mga meron dun sa base cabinet natin. Bakit minsan ay nakikita kayo na ganyan na parte, may ganyan na parte, plus puro doors na ho siya. So dito unahin natin, ito yung sa may cooktop natin, no? So dito sa may part na to, ayan, so meron tayong shelves, and then meron tayong ditong lagayan ng tangke. So eto, mayroon pa siyang air vent dito sa may part na to mga kamasta. So abangan nyo yan, idea na kung saan pwede nyo rin po i-DIY para mas madaling maglagay ng tangke, mas madaling magpalit ng tangke if ever na naubusan ka ng tangke. So soft close na rin o lahat po ng mga doors natin na ginagamit. And then dito naman sa ilalim ng cooktop natin, meron tayong drawer na nilagay dito. Isa, dalawa, tatlo. Ito naman yung part na cutlery tray, yung nilagay natin dito. May pull out tray tayo na dalawa. Okay, ngayon dito sa may part naman na to, back to back na condiments tray, DIY mga kamasta. So ako yung nagdesisyon na sabi ko ganito yung gagawin natin para kung sakali pwede ka maglagay dito ng mga bagoong o kung ano man dyan, pampalasa. Dito naman sa kabila, mga ketchup, ganyan. So malaking bagay. And then dito naman sa part na to, in-equal na rin natin yung laki na ito sa ilalim ng ating sink. So syempre dapat open lang po yan para mas madaling mag troubleshoot if ever. And then dito naman another space para dun sa storage natin. So kanina grind na rin natin to, nawawala yung mga bukol kasi alam ko naman na marami magsasabi pag bumili ka ng plywood as is na ho siya na maganda, pero hindi nyo po ba alam may mga part na bukol po yan. Kaya ang ginagawa namin dyan, rinagrind po namin yan ng bahagya. Tingnan natin kung paano natin pinipinturahan yung ating mga kapit. So using acrylic paint mga kamusta, ayan, binubugaan natin. Ayan. Compressor yung gamit natin yan, tsaka spray gun. So sabi ko kanina, nabanggit ko, kahit na mabasa po yan ay hindi ho siya basta-basta mapapasukan ng tubig. Kasi yung pintura na ginagamit namin dito ay pangsasakyan. So pagka pangsasakyan na tinatawag natin dyan, alam niyo naman yung mga sasakyan natin na kahit na tumatakbo dyan, na arawan, uulanan, ay ayos pa rin. So yung acrylic paint na yan, syempre depende pa rin kung paano mo siya gagawin. Dapat maayos yung preparation. Kahit na maganda yung pintura, kung hindi maganda yung preparation, yung giging useless din po yan. So kung napapansin nyo natin dito, ayan no, napakaganda rin nito pagdating sa outcome niya kasi makintab din ho siya, maganda siya, pinong-pino mga kamasta, na kahit taplusin mo yan ay maganda. Okay, so abangan nyo to pag na-finish mga kamasta. Papakita rin natin yung sa salvation project natin. I-update tayo dito sa salvation project. So, dito sa may pan natin, okay na. Ilaw na lang, kulang na ito. So, yan yung design na ginawa ko. Then dito naman naka-coated siya. Pero PVC na dito. So, ito kasi ilalim ng CR. So, bali, sinil na natin and then PVC na lang.
So dahil birthday ni Berhel, yung birthday boy natin ngayon, nagpaluto tayo ng pansit para may pagsalu-saluan yung tropa. Kahit wala pa yung birthday boy, kakain na sila. Okay. Ito, dadali natin ng Benguet bukas. Gaya tayo ng Benguet. Kakat na namin kasi pang seroho lang naman. Kaya gagawin namin. Para hindi kami mahirapan magsakay kay Raven. Ayan. Ito yung pinakamatinik sa chicks. Ano, ito si birthday boy. Kain na, kain na, kain na.